Hindi na po natin ulitin mula doon sa simula. Dito na tayo kagad sa ano na ni ano ni hindi na po natin ulitin yung mga naunang topic. Dito na kagad tayo kay Senator Amy Marcos. Start na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po. Si Senator Amy Marcos po ay hinamon ang Malacanang na magpaliwanag, no, sa involvement, directly or indirectly, involvement ng Malacanang o ni First Lady dito po sa may overdose ng cocaine nito ni Paulo Tantoco. Ayan. Yan po ang pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay? Pag-usapan po natin. No? Yung mga nagsabi po na nakabrigada Agila po ako, tama po yan. Dahil yan po ay bahagi po ako. Bahagi po ako ng programa na yan. Wala pong problema dyan. Yung nag-iisip po, anong conflict of interest? Wala pong conflict of interest dyan. No, hindi naman po to sugal tong... Kung ito po ay sugal tong suot-suot ko, yan, ma-problema kayo. Pero ito po ay totoo namang bahagi ako ng Brigada Agila. Wala po problema dyan. Ngayon, ito po, kaya ko po suot pa rin. Nanghinaya. Isang oras ko palang sinuot to, tapos lalabahan na kagad. Gamitin ko na. Ganun lang po yun. No? Wala pong ibang purpose kung bakit ko po to suot-suot. Sayang naman, di ko naman to ipantutulog. O, di ba? Nag-ulit lang. Okay. Dito na lang po tayo kay Amy. May mga nauna akong tinapik. Huwag na natin balikan yun. Nagurgur tayo kanina. Pangalawang live na natin to. Okay. Ayon po kay Amy Marcos. Ito po, no. Talagang meron pong public clamor. Meron pong public clamor na maganda yung tanong niya, no? Ngayon ka lang ba nagising? Bakit? Sige, patulan natin. Bakit daw may matagal na raw yung tanto ko? Bakit naungkat muli? Yan, sabi ni Shuni. Kaya po naungkat ito dahil nagpalabas na po ng opisyal. No? Nung una kasi pinag-usapan to, pinaghinalaan na yung kamatayan, alam po natin na matay si Paulo Tantoco. Hindi po nagsasalita yung pamilya niya ng dahilan ng kamatayan, di ba? Nung March, alam po natin na may namatay. Pero marami po tayong detalyeng hindi alam na ngayon lang natin nalaman. Una, okay, ang nakita natin doon, ito po pala ay parte ng opisyal na entourage ni First Lady ayon doon sa mga nababasa natin na mga ulat. Ito po ay opisyal na pahayag ng dito sa mga di umano ay police report, no, na siya ay opisyal na entourage ni First Lady sa Metro Manila Film Festival. Kaya siya naroon. Buong akala namin mga magkakatropa lang kaya nagkita-kita doon. Hindi po pala. May official business sila doon. Ay promote yung Manila International Film Festival at kasama po si Tantoco doon. Okay. Ikalawa, no? Dahil meron na pong public interest dahil naglabas po yung ng opisyal na pahayag, no? Opisyal na pahayag po, yun pong coroner na bahagi po yan ng, kung hindi ako nagkakamali, bahagi yan ng Police Department ng report ng toxicology na ngayon lang po lumabas na ang opisyal na dahilan ng kamatayan ay overdose sa cocaine. Naintindihan. Kaya natin to tinatalakay. Shuni,
Kaya tinatalakay ito ng buong Pilipinas. Kahit nga, yung mainstream media ay halos ayaw itong talakayin. Di ba? Halos ibaon nila. Halos manahimik yung mainstream media dito. O ngayon, dito na tayo sa parte na ano yung mga particularities ng hinihiling ni Aimee Marcos. Una, sinabi ni Aimee Marcos na kinakailangan magbigay ng kaliwanagan yung Malacanang dahil hindi po to simpleng mga tao yung involved. Ha? Ito po ang sabi, report circulating, sabi ni Marcos, it is troubling. Dahil dito sa mga link kay First Lady sa kamatayan ni Tantoco. Ayon to kay Aimee, Okay. So pinagpapaliwanag niya yung Malacanang, alam niyo na kung bakit, concern siya dahil yung nakaupo sa Malacanang ay kaapelyido niya. Kapatid niyang mas bata sa kanya. Alam naman natin, very protective si Senator Aimee. Kasi hodang pasamain niya yung mga nakapaligid kay BBM. Pero si BBM talaga ay pinoprotektahan niya pa rin hanggang sa ngayon, no? Sabi pa ni Aimee, some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Lisa Araneta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. No? Ito sa pahayag to ni Senator Aimee, na apparently part of the entourage sa mga report na nakarating sa kanya. Ano pa? Ano pa nga ba? More troubling are claims circulating, ang takot ay may mga claim na circulating na umiikot may mga lumalaganap na sa online na yung First Lady daw may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present in the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. May mga kumakalat pong impormasyon, lalo na po sa online, na ang First Lady ay mayroong allegedly ay nandoon, no? Present siya shortly before or immediately after the incident. So, talagang no? Nakakabahala. Yun, troubling, nakakabahala. Dahil sa napakabigat na sitwasyon, ayon kay Senator Aimee, kinakailangan na yung Malacanang sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos ay kinakailangan mag-issue ng comprehensive report on the matter, including the whereabouts of her sister-in-law during the time of incident. Kinakailangan po magpalabas ng comprehensive report ang Malacanang na pati po kung saan aktual per ora. Halimbawa, nung panahon na namatay, nasaan siya? Ano ang ginagawa niya? Malayo ba siya sa krimen? Given the gravity of the allegation and the matter's undeniably public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. So nagpapalakpakan na naman yung mga fans ni Aimee Marcos. Yes, yan talaga ang mga senador, galing! Pinagpapaliwanag. Alam niyo po, ako naman, ang tingin ko dyan, napaka-late na yan. No? Kung magpapaliwanag ngayon lang, isama sa paliwanag. ako kasi ang crucial sa akin ganito no? Tama naman yan. Kinakailangan ng paliwanag ng mga tao.
Pero ang pangunahin yung paliwanag, ganito. Kung part si Tantoco ng official entourage, ang una yung dapat ipaliwanag sa amin, naganap yan Marso. Kung ipapaliwanag nyo lang, si First Lady, narito yan. Hindi yan kasama dun. Kunwari sa hotel na pinangyarihan. Wala si First Lady dun dahil naimbitahan siya ng French First Lady. Halimbawa, may nag-imbita sa kanya. Halimbawa, duke ng isang kaharian. Inimbitahan siya. Nasa New York siya niyan nung time na yan. Pwedeng magpaliwanag nun. Pero, pwedeng magpaliwanag yun. Pero ang pinakamalaking dapat nilang ipaliwanag, no, ay bakit sila nanahimik sa napakahabang panahon. Kung hindi pa naglabas ng official, kung hindi pa naglabas ng official na record, yung coroner, yung toxicology ng LA, no? Kung hindi pa sila naglabas ng official na record, hinggil dun sa dahilan ng kamatayan, hindi pa talaga magsasalita yung mga kasama ni Tantoco. Mananatili po silang tahimik lahat. Selyado ang kanilang mga bibig. Ito hindi po sapat, no? Senator Amy, bagamat magandang intention mo, mukhang lagi namang magandang intention mo. Lagi kami magandang intention eh. Pero laging huli yung magandang intention mo eh. Di ba? Kasi more or less, pumutok po yan eh. More or less, kahit sa social media, pumutok po yung issue na yan. Na si Tantoco, kasi sinabi na rin yan ng kaibigan mo, Senator Amy Marcos. Sinabi na rin yan ng kaibigan mo na si VP Sara Duterte na pilit nilang pinagtatakpan yung issue ng Tantoco. Dun pa lang sa sinabi ni VP Sara, dapat nag-react ka na. Halimbawa, hindi mo pinansin dahil ang mga unang naglabas niyan, yung vlogger na si, anong pangalan nun? Yung Chase. Tapos sinundan na nila Maharlika. Halimbawa na lang, na sa tingin mo, ay walang kredibilidad yung mga vlogger para patulan mo. Sa tingin mo ba wala ring kredibilidad si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya na ito ay scapegoating? Yung pagdakip kay Tatay Digong ay scapegoating ng pangyayari na mayroong namatay sa overdose doon, nakasama si First Lady Lisa Marcos. Sinabi po yan ng kaibigan mo na si Vice President Sara Duterte. Ibig bang sabihin, okay lang ako, sabihin mo, hindi ka naniniwala kay Chase. Anong pangalan nun? Yung una raw na nagpakalat niyan, yung vlogger na nagngangalang Chase ba? Chase Escudero. Chase Escuderi. Kilala niya yan. Sino yung vlogger na yan? Para lang, Dean Chase. Yan. Okay lang kung yung Dean Chase, hindi mo paniwala kasi vlogger. Tapos ako nga, hindi ko kilala yan. Okay lang yun eh. Pero nung nagsalita si VP Sara, bakit hindi mo hiningan ng report yung kapatid mo at ang lalaki niya? Diba? Hindi ba kapanipaniwala din si VP Sara nung sabihin niya na kaya pinakidnap yung kanyang tatay dahil mayroong naging issue, mayroong namatay na sa overdose ng cocaine na kasama si First Lady? Bakit hindi mo pinatulan yan nung si VP Sara yung nagsalita? Bakit hindi mo pinagpaliwanag yung Malacanang? Ngayong hindi nyo na matakasan dahil official record na. Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi mo. Kaya lang, hindi yan lang dapat eh. Dapat ang unang tinatanong dyan, bakit hindi kayo kumibo? Kung official po na kasama yan si Tantoco
at may ideya kayo kung paano siya namatay, posible naman kasama niyo, wala kang ideya namatay. Ano ba kinamatay kaya? Ganon? Ano kayo namatay? O siya, imposible. Kung hindi nyo pa na... Hindi ko alam kung paano lumabas sa Pilipinas yan. No? Pero kung lumabas sa Pilipinas yan, official na record na ito dahilan ng kamatayan, tsaka lang kayo magre-react ngayon lahat. Hindi ko po alam kung bakit. Kung paano nangyari yun. Okay, anyways. Dapat nanahimik din si Anong dapat nanahimik din? Mamaya na yung mga tanong. Yan yung mga kinakailangan yung ipasagot. Pati ikaw, Amy. Tinatanong din kita. Sinabi ni BP Sara, hindi ka ba naniwala nung sinabi ni BP Sara yan? Pinaniwalaan mo ba si Auntie Claire na fake news si BP Sara? Bakit ngayon mo lang sila pinagpapaliwanag? Ang haba po ng panahon. Ako po ang una yung kinakailangan ipaliwanag kung magpapaliwanag yung Malacanang. Bakit nanahimik kayo? So yung pananahimik po kasi, mayroon pong dahilan dyan eh. Ang dahilan niyan, sa tingin ko, mayroon kayong pagtatangka na patahimikin yung kaso. Baka sakaling wala na makaalala. Katulad ng mga maraming nauna pa. So kung yung kapatid na mismo pinagpapaliwanag pa ang Malacanang, tayo pa kaya? No? Hindi nyo po mapapawalang ako nakakarindi kasi yung sangkatutak. Ito po talaga yung palaisipan sa akin talaga eh. Napakatindi ng sangkatutak na po yung anomalya, sangkatutak na yung mga bintang ng yung mga aligasyon ng korupsyon, sangkatutak na yung anomalya, dagdag nyo pa yung kawalan ng tawag doon, pagiging inutil. Imaginein po ninyo, pinagmamalaki po. Ngayon, pinagmamalaki naman po ni Pangulong Marcos. Ito po ang pinagmamalakan ng BBM ngayon. Basahin ko lang ng konti Baka magulat din kayo eh. Ang pinagmamalaki po ni Pangulong Marcos ngayon, yung Katiklan Airport ay magpapabilis ng biyahe mula Katiklan papunta ng Boracay. Yung maraming benepisyo. Pero tanong nyo kung anong ginawa niya, groundbreaking pala. Akala mo, nag-speech na si Marcos na malaking benepisyo ng Katiklan. Abangan nyo po sa zona yan. Ipagmamalaki niya po yan, yung Katiklan Airport. Pero ano po actually ang ginawa? Ano po actually ang ginawa? Wala pa pong ginagawa. Groundbreaking pa lang. Alam niyo po ba yung groundbreaking? Wala pa pong naitatayo kahit isang poste. Yan po ang katotohanan. Kaya itong lahat ng report nila dyan, gagawin pa lang. Groundbreaking pa lang po. Pero ang tindi na ng mga sinabi, magpapabilis ng biyahe mula Katiklan. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Yan. Total, may oras pa na. Sobrahan tayo. Butas-butas na po ang Pilipinas. Ito po, may pagtatawanan lang ako na isang... sabi ni Mark Lopez, kinakantsawan niya anong pangalan nito?
Gibo Chodoro. Kasi si Gibo Chodoro, isa siya sa mga nag-aakusa sa mga pro-China. Isa po sa mga vlogger na inaakusahan na pro-China, itong si Mark Lopez. Laging kasama to sa mga reklamuhan. Ngayon lang hindi to nakasama kay kay Centoveros, ngayon hindi to nakasuhan. Kinantsawan naman po ni Mark Lopez, nakabawi po si Mark Lopez. Sabi ni Mark Lopez, kung makaasta na patriotic, yung pala may passport ng ibang bansa. Galing. Correct na correct si Mark Lopez dyan, di ba? Minsan, hindi ako bilib dito kay Mark Lopez. Minsan, bilib ako. Ito po ang malupit, yung reaksyon nitong mga dilawan, kakamping, or loyalista. Bawal ba? Hindi ba pwedeng maging makabayan ka kapag may passport ka ng ibang bansa? Anong kabaliwan yan? Tapos tumatawa pa. Sabi ko nga, napakabobo nyo. Hindi mo alam ang sagot. Pag may passport ka ng ibang bansa, paano ka matatawag na makabayan? Napakatanga nito. Kaya ka makabayan dahil tapat ka sa bayan. Ano ka magiging tapat kung dalawa passport mo? Tuwan-tuwa pa siya, hindi abot ng isip niya na yung pagkakaroon po ng dalawang passport, hindi po pagiging tapat sa bayan yun. Napaka-engot talaga. Hindi ko alam kung ito ay loyalista o kakamping. Dalawa lang naman yan. Dilawan ba yan o loyalista? Kasi ang tanga mo, Brad. Nag-react ka pa kay Mark Lopez. Kala mo si Mark Lopez pa bobo. Bawal ba? Hindi ba pwedeng maging makabayan kapag may passport ka ng ibang bansa? Oo! Bobo talaga itong mga to eh. Kaya nakakabuisit minsan eh. Eto na lang. Para mas maunawaan mo. Dalawa syota mo. Sasabihin mo ba na tapat ka? Tapat ka magmahal? Naknampo pa namang utak yan, no? Ganun po ang katumbas nun. Sinabihan mo isang syota mo, mahal mo siya. Sabi mo sa isang syota mo, mahal mo siya. Sasabihin mo, tapat yun. Anong problema dun? Puta, wala raw problema kung dalawa pa. Tangengot. Ano yun? Mahal kita. Mahal kita. O tapat ka nun dahil nagtapat ka sa kanilang dalawa? Tanga-tanga nito. Okay. Alam nyo, eto para magkaroon naman po tayo ng ano rito, para hindi po masayang yung ating pinagtatalunan dyan, no? Sa total, nariyan na rin lang. Dinideklara ko po na yan pong usapin ni Gibo, yan po ang kanilang scapegoating sa issue ni Tantoco. Yan po ay pagtatangka nila na ma-divert tong issue ni Tantoco at magkakaroon kay Gibo dahil dalawa ang kanyang passport, na ang tanging sagot lang ni Gibo ay na renounce niya na yung citizenship niya sa Malta. Ngayon, eto po ang tanong dyan. Paano ba naging citizen si Gibo? Yan. Para naman meron po tayo, kahit na makatapos tayo rito, kung tamad tayo mag-research, meron na kayong maiuwi na, ay, ganun pala yun. Ganun pala maging Malta citizen. Meron po yung mga bansa na tinatawag na Golden Visa. Karaniwan po sa Golden Visa, ito po ay pag-attract nila sa mga mayayamang tao na hindi nila ka-citizen para mag-invest doon sa bansa nila. Okay? Hindi, okay na yan. Kahit, kinakailangan ko pa rin ipaliwanag kahit alam na ninyo. Yung Golden Visa po, ino-offer yan sa mga non-citizen na pwede kayo maging citizen ng bansa namin provided na kayo po ay magpapasok ng yaman sa bansa namin. Dapat nga ganyan yung ginagawa natin eh. No? Gusto nyo maging citizen? Mag-invest kayo. Magtayo kayo ng pabrika. Ganun po yun. Dito po, pinakamabilis, bibili ka ng property. Okay.
So, sa madaling salita, mga kapatid, bibili ka ng property doon sa Malta or mangungupahan ka, pero malamang bumili siya ng property na nagkakahalaga minimum 700,000 euro. Kaya ito pong ganitong uri ng visa ay pang mayaman lang. Kasi 700,000 euro, unang ano pa lang yun, bibili ka pa lang. Tapos maninirahan ka pa ron. Kinakailangan mo pang mag-donate. May donation eh. Magdo-donate ka. Kinakailangan mong particular, nasa na ba yun? Nawala kasi tayo, no? Na-search ko na kanina yan eh. So, iba-ibang bansa, meron pong golden visa na tinatawag. Ayan. So, ang kinakailangan mo para ka magkaroon ng golden visa ay eto. No? Una, bibili ka ng property. Na halagang 700,000 euro. Tapos ikalawa, mag-i-invest ka. Okay. Exact cost vary. The minimum investment can be around 182,000. So bukod sa bumili ka ng property, may investment ka na minimum na 182,000. At 212 kung kayo ay may pamilya. Euros to 1,000 euros. So malamang yan, may property siya ron, tapos nag-invest siya, at may i-donate ka pa, magdo-donate ka pa sa gobyerno nila. Di ba maganda yun? Kasi sa Europe, walang ganong tao eh. Kinakailangan po nilang matauhan. Magkaroon po ng mga tao, nag-invite talaga sila ng mamamayan. Dito sa atin, pamparami lang yung mga ganyan, no? Tsaka bawal sa atin magbenta ng properties natin sa mga dayuhan. Hindi po ako galit. Pinapaliwanag ko lang po. Ngayon ang tanong, yung properties mo ba sa Malta, nabenta mo rin nung din-announce mo? O, iba po yun eh. Yun po yun, kasi way po yun para ikaw makapagbiyahe ka sa buong Europe. Bibigyan ka na ng kanilang residence visa. Yun po yun, yung golden visa na tinatawag. Yan po yung tuntungan mo para ikaw ay maging citizen. O kung citizen, kaya si Gibo, nag-effort po siya para maging citizen ng isang bansa. Immaterial po yun kung nirenounce niya yung kanyang citizenship ngayon. Kasi lumalabas, bakit niya na-renounce yung citizenship niya sa Malta? Kasi tatakbo siyang senador. At kung siya ay tatakbong senador, hindi pwedeng dual citizen. So, ibig sabihin, hindi niya ni-renounce yung pagiging Maltese niya dahil sa siya ay ayaw niya talagang maging Maltese. Ginusto niya nga eh. Pilipino na siya eh. Pero pinili niya pa maging citizen ng Malta sa sariling niyang kagustuhan yun. Walang pumipilit sa kanya. So, ngayon, sarili niya rin bang kagustuhan yung pag-renounce niya? Gusto niyang tumakbo kasi. Bawal po kasi sa tumatakbong senador yung dual citizen. So, yun po ang problema ni Gibo. Questionable na yung kanyang pagiging tapat sa bayan. Dahil once mo nang pinagtaksilan yung bayan natin. Bakit po pagtataksil yun? Yung iba po, sabihin natin, may mga Pilipino nga nagtatrabaho sa ibang bansa, tuwan-tuwa pa sila pag naging US citizen eh. Diba? Tama. Tapos, kukunin na nila pamilya nila. Kailan naging masama yun ba dong? Wala naman na kaming nakikitang masama. Wala po talagang masama doon sa sinasabi nyo. Na nagpunta kayo, naging nurse kayo sa US. Dahil malaki kita na nurse doon, tapos kinuha nyo yung pamilya nyo. Nag-migrate na kayo lahat doon, o kung ano man ang tawag doon na kayo nanirahan. Naging citizen kayo. Ano bang masama doon ba doon? Nagsumikap kami. Wala pong masama doon. Kasi, hindi naman kayo DND secretary.
Nakukuha po ninyo? Iba po yun. Yung isa po, DND secretary siya. Kung kayo, nanirahan kayo sa Amerika, naging maalwan ng buhay nyo, pero gusto nyo pa rin maging Pilipino. Kaya lang, ayaw nyo naman siyempre hindi kayo US citizen. Meron na tayong dual citizenship. Pwede kayong maging Pilipino ulit nang hindi nyo iniiwan yung American citizenship nyo. Ang tawag sa inyo, dual citizen. Masama ba yun ba dong? Hindi po masama yun. Ina-playan namin. Hindi po masama. Pero wag kang maging DND chief. Wag kang kumuha, wag kang magpa-appoint. Dahil dalawa loyalty mo. Wag kang magpa-appoint ng kahit anong cabinet official. Wag ka rin tumakbo ng kahit na anong posisyon sa Pilipinas. No? Kung gusto mo lang na kumikita ka sa US na malaki, tapos Filipino citizen ka rin, ma-enjoy mo rin na makabili ka ng lupain bilang Filipino citizen, mas malaki yung pera mo bilang Filipino citizen. Oh, ano pong masama doon? Walang masama doon. Nakakatulong ka sa Pilipinas. Yung kinita mo sa US, dinala mo sa Pilipinas. Bumili ka ng lupain. Dual citizen ka, pwede. Ang hindi pwede, yung magpa-appoint ka sa gobyerno. At hindi rin pwede na tumakbo ka. Oh, yun po ang problema ron ni Gibo. Once na siyang naging salawahan sa Pilipinas. Nang sarili niyang kagustuhan. Di ba? Yun yung problema natin. Oh, may conflict ba dyan? Natural. Okay. Teka, baka may nakalimutan pa ako eh. Swerte nila, no? Dahil mayaman sila, pwede po silang maging citizen ng ibang bansa dahil sa yaman. Tayo, pwede tayo maging citizen ng ibang bansa. Papakahirap ka, magtatrabaho ka muna. Pag maganda record mo, katulad nito ni si Inday Bidak, malamang maging citizen yan. Si Amik, dual citizen ka ba, Amik? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Baka ang pera nila doon, nila inimbak. Ayun ang problema.